Kaya, yung pagbobomba nila ng tubig, that's the reason why kanina sabi ko nga, sana malaki na rin yung mga barko natin para nakakabalik tayo. Tubig sa tubig. Bombahin din natin sila ng tubig. You were asking kung pwede tayong tumawid, di ba? Pwede tayong tumawid. Kasi, ano tayo 124 nautical miles from this shore, papunta doon sa Masinloc natin. And according sa ating exclusive economic zone, 200 tayo. Kasi ang sinasabi ng China, yung sa 9-meter dash line nila, lampas sila sa Masinloc. Contention nila yon eh. Kaso tayo, nagkaroon tayo ng decision sa arbitrary tribunal. So, we have to claim doon sa decision at magbase tayo doon. Ang problema, wala kasing implementation power yung decision. So, we, the Filipinos, have to implement yung decision ng arbitration tribunal. At kung paano natin siyang i-implement, palakasin natin ang loob ng ating mga fishermen. And that's the reason why kanina sinasabi natin, magsama-sama tayo because in numbers we have strength. And rest assured that the government is always here. At alam natin na syempre, kaya nga ginagamit ng China yung bomba lang ng tubig eh. Kasi ayaw din naman nila magkaroon ng armed confrontation. In accordance sa Code of Conduct that they are also signatory noong 1992, hindi pa pwede yung armed conflict. Status ko tayo doon. Demilitarization ang ginawa natin sa area. And that's the reason why they don't want to violate that Code of Conduct as well. Kaya, yung pagbobomba nila ng tubig, that's the reason why kanina sabi ko nga, sana malaki na rin yung mga barko natin para nakakabalik tayo. Tubig sa tubig. Bombahin din natin sila ng tubig. Pero I believe that the Chinese government and even those in the Coast Guard, they will never ship into using armed doon sa area. Suportado natin ang posisyon ng Philippine Coast Guard na walang epekto ang bagong regulasyon ng China sa ating karapatan maglayag at mangingisda sa katubigan natin. Ang West Philippine Sea at walang dayuhang kapangyarihan ang dapat manakot o maglimita sa ating mga mangingisda na pumunta sa tradisyonal na pinangingisdaan. Suportado natin ang call ng ating presidente na si Presidente Bongbong Marcos na huwag gumamit ng dahas, lalong-lalo na kung paano resolbahin ang problema sa West Philippine Sea. Kaya nga sinabi ng ating presidente na pag water cannon tayo ay hindi natin tutularan ang kanilang ginagamit na pag-water cannon. Kaya lang, katulad nga ng sinabi natin dati, na dapat huliin ng China rin yung kanilang mga sarili. Dahil sa June 15, ang teritoryo ng Pilipinas, ang economic zone na ito, ay atin. So, ang lumalabag sa teritoryo na ito, ang China mismo. So, katulad nga ng sinabi namin noong nakaraang press conference, na wala dapat ibang huliin ng China kundi ang sa kanilang mga sarili dahil sila mismo ang lumalabag sa soberenya at ang teritoryo ng Pilipinas. So, ayaw nating palalain ang nangyayari sa West Philippine Sea kaya humahanap pa rin ang ating pamahalaan ng diplomatikong solusyon para hindi na lumala ang komprontasyon na ito, lalong-lalo na ang problema sa West Philippine Sea.